May mga tawag alam mong hindi mo dapat i-pick up. Mga tawag sa amoy na yon ng kamatayan. Pero nung gabing yun, sinundo ko. Marcus. Hello. Ang boses ng lalaki, malalim, malamig na parang bakal. Marcus Reed. Kailangan namin ng isang tao para sa night shift. Pasilidad ng pananaliksik sa Fairbanks. Use $5,000 bawat linggo. Cash. Halika. Use $5,000 bawat linggo. Isang linggo lang, sabi ko sa sarili ko. Mabuhay ka lang eh. Fairbanks, Alaska. Kung saan malamig ang hangin na parang kutsilyo. At ang kadiliman ay walang katapusan. Bumaba si Marcus sa eroplano. Ang kanyang lumang backpack ay humahampas sa kanyang balakang. Isang itim na sinyo ang naghihintay. Isang lalaki ang tumabi dito, nakatago ang mukha sa dilim, isang sigarilyo lang ang kumikislap. Clean, bigla. Let's go. Huwag ka nang magtanong. Walang palatandaan. Walang signal ng cellphone. Mga rules lang. At sinira ko silang lahat. Bumalik ang kotse sa maruming kalsada. Ang mga headlight ay nag-ilaw sa isang malaking, kalawangin na bakal na gate. Ang metal na karatula sa tabi ng gate, Delta Sham Research Facility. Ang otomatikong pinto ay bumukas ng may daing. Delta Sham. Walang nakakaalam na mayroon ito. Walang gustong makaalam. Kahit hindi ako. Naglalakad si Marcus sa lugar ng pagdecontamination. Ang pintong metal ay sumara sa likod niya. Ang pulang ilaw ay tumama sa kanyang katawan, napakaliwanag ng liwanag na tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Isang mahabang pasilyo ang bumukas sa unahan, malamig na fluorescent. Ang ugong ng makinarya ay parang pusong tumitibok sa isang metal na dibdib. Clean. Itago mo ang iyong jammer sa iyo. At tandaan, kapag 11 takpan mo lahat ng salamin mo. Napasimangot si Marcus bago pa siya makapagtanong, nawala na si Clean sa dilim ng hallway. Night shift by Delta Sham. Isa lang ang panuntunan, huwag kailanman tumingin sa salamin. Isang maulan na gabi sa San Diego. Ang kamera ay dahan-dahang nagpan sa ibabaw ng isang rundown na apartment. Ang mga kurtina ay napunit at kumakaway. Ang mabangong amoy ay halos umalingaw-ngaw mula sa screen. Sa madilim na ilaw ng mga streetlight, isang lalaki, si Marcus Reed, mga 38 taong gulang, ang hindi gumagalaw sa isang lumang upuan. Marcus, mahina ang boses at pagod. Sinasabi nila na ang bawat sundalo ay umuwi na may anino mula sa larangan ng digmaan. Nagdala ako ng higit pa doon. Nasa mesa ang isang bukas na liham sa pangongolekta ng utang, isang medical na file na may label na ETS, chronic, at isang bote ng mga pampatulog. Marcus, ang kanyang mga mata ay madilim at lumubog, puno ng pagod na kumain sa utak ng kanyang mga buto. Marcus, introspective. 3 taon mula noong umalis ako sa Afghanistan, ngunit gabi-gabi akong naroon. Flashback, sumasabog ang mga bomba, umaatumal ang mga yay, nagsisigawan ang mga kasama. Hawak-hawak ni Marcus ang katawan ng batang sundalo na may name tag na Daniel Carter. Malakas na tumunog ang telepono, bumasag sa katahimikan. Mababasa sa screen ang hindi kilalang tumatawag. Marcus, bumubulong, nakipagkamay sa telepono. Sino pang tumatawag ng ganitong oras? Isang pag-click, isang matalim na pag-click. Boses ng lalaki sa telepono, malalim, walang emosyon. Marcus Reed.
Marcus alerto. Sino ang tumatawag? Boses ng lalaki. We need someone like you. Night shift. Pasilidad ng pananaliksik 20 milya mula sa Fairbanks. Use $5,000 bawat linggo. Cash. Gusto mo ba? Umupo ng tuwid si Marcus, nakatingin sa overdue na utility bill. Use $5,000. Isang linggo. Iyon ay tulad ng isang tiket mula sa impyerno para sa akin. Tumingala si Marcus, parang may iniisip na hindi pinangalanan. Hinawakan ng kamay niya ang telepono. Marcus, malamig. Kailan tayo alis? Boses ng lalaki, biglang. Ngayon din eh. Isang paglalakbay sa Alaska. Si Marcus, na may dalang lumang backpack, ay sumakay sa isang maliit na eroplano sa ilalim ng kulay abong kalangitan. Ang dagundong ng mga jet engine ay nilunod ang sipol ng hangin. Ang malawak na kalawakan ng puting nyebe ay nakaunat ng walang katapusan sa ibaba. Ang mga bundok na nababalutan ng nyebe ay nagbabadya sa ambon. Alaska. Ang katapusan ng mundo. Kung saan ang tao ay walang kapangyarihan sa kadiliman. Lumapag ang eroplano sa isang maliit at malayong paliparan. Lumabas si Marcus, hinila ang kanyang Amerikana palapit sa kanyang katawan. Ang malamig na hangin ay tumama sa kanyang mukha na parang kutsilyo. Tahimik na pumarada ang isang itim na ang driver ay nakasuot ng makapal na Amerikana. Huminto ng mahigpit ang hood, ang kanyang mga mata lamang ang malamig. Driver, malamig. Reed, pumasok ka. Nang hindi nagtatanong, sumakay si Marcus. Ang kotse ay tumilapon sa nyebe na wala sa malayo. Ang daan patungo sa Delta Siyang. Ang disyerto na kalsada na may makakapal na kabubatan ng pino sa magkabilang gilid, natatakpan ng malamig na puting nyebe. Driver, biglang hindi tumitingin kay Marcus. Takot ka ba sa salamin? Marcus, nalilito, nakapikit. Mirrors. Niloloko mo ba ako? Driver, walang pakialam. Basta huwag kang magtiwala sa nakikita mo sa salamin. Tumingin si Marcus sa bintana. Malabo ang refleksyon niya sa steamed glass at may parang anino sa likod niya. Sa unang pagkakataon sa mga taon, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang lugar na mas malamig kaysa sa digmaan. Pumutok ang kamera habang papalapit ang kotse sa isang malaki at kinakalawang na bakal na gate. Sa itaas nito, may mga malabong titik na nakaukit sa metal. Delta Siyang Research Facility. Mabagal na bumukas ang tarangkahan. Ang mga kalawang na bisagra ay lumalangit-ngit na parang mga sigaw ng isang nakulong na kaluluwa. Pumasok si Marcus sa pasilidad ng Delta Siyang. Isang mahaba, madilim na pasilyo, malamig na metal na mga dingding. Malamlam na fluorescent na ilaw ang umaalingaw na tunog ng sistema ng ventilasyon. Naglalakad si Marcus sa silid ng pagdidisimpekta. Nakikita ng mga pulang ilaw ang kanyang katawan na parang may hinahanap. Ang amoy ng disinfectant ay masamsam. Ang driver babala. Lagi kang magdala ng jammer. At pagkalipas ng 11 huwag ilantad ang anumang salamin sa liwanag. Nakasimangot si Marcus, magtatanong pa sana, pero nawala sa dilim ang driver. Dahan-dahang naglakad si Marcus sa mahabang hallway. Huminto ang lente sa isang malaking salamin na nakasabit ng baluktot sa dingding. Sa salamin, ang refleksyon tila nakatitig ng diretsyo kay Marcus na may malamig at walang laman na tingin. Hindi ako naniniwala sa multo. Ngunit noong gabing iyon may isang bagay sa salamin na niwala sa akin.
Ibinababa ng kamera ang walang katapusang pasilyo, maputlang fluorescent na ilaw na nagbibigay liwanag sa malamig na kulay abong bakal na sahig. Ang makinis na bakal na dingding ay sumasalamin sa anino ni Marcus habang siya ay naglalakad, maliit at nawawala. Delta Siyam. Isang metal maze kung saan ang mga anino ay tumatagos sa bawat pulgada ng dingding, bawat hininga. Tumigil si Marcus sa harap ng isang silid na may makapal na bakal na pinto, na may label na security hub. Automatikong bumukas ang pinto ng may malamig na siri. Security room. Sa loob, isang maliit at masikip na silid na puno ng mga surveillance monitor. Naghihintay ang isang lalaking nakaitim na Amerikana, Klein. Inihagis ni Klein si Marcus ng isang set ng gear, isang lumang Kevlar vest, isang mabigat na glove, at isang maliit na itim na hugis na kahon. Klein, sa patag, walang emosyong boses. Bulletproof vest, karaniwang issue. At ito, isang radio frequency jammer. Palaging dalhin ito sa'yo. Marcus, nakakunot ang noo. Anong jamming? Klein, maikli. Isang bagay na wala sa mga aklat-aralin. Ipinihit ni Marcus ang kahon sa kanyang kamay. Ang berdeng ilaw ay kumikislap ng ritmo na parang tibok ng puso. Klein. At tandaan mo. Pagkatapos ng 11 yes, takpan ang lahat ng salamin. Walang exception. Marcus, ngumingiti. Paano kung ayaw ko? Klein, malamig, hindi kumukura. Kung gayon makikita mo ang ayaw mong makita. Si Marcus ay tahimik, ang kanyang kamay ay walang kamalay-malay na humihigpit sa paligid ng block. Akala ko nakita ko na ang pinakamasama sa Afghanistan. Nagkamali ako. Unang patrol. Pumasok si Marcus sa main hallway, kumikislap ang mga ilaw. Umaalingaw-ngaw ang mga yabag. Ang pasilyo ay may linya na may mga metal na panel, ang ibabaw ay makintab at mapurol na parang opaque na yelo. Maliliit na salamin sa daan, tulad ng malamig at tahimik na mga mata na nanonood. Ang orasan sa dingding ay 10 oras 45 minuto yan. Mga salamin. Dito, hindi lang sila sumasalamin. May hawak silang mga alaala at iba pa. Tumigil si Marcus sa harap ng isang malaking salamin sa lab 4, madilim ang silid, tanging asul na liwanag na nagmumula sa gitna. Sinasalamin ng salamin ang kanyang imaheng nakatayo roon, ngunit ang mga mata sa salamin ay walang laman at hindi pamilyar. Pagharap sa multo ng nakaraan, humakbang papalapit si Marcus. Lalong itinulak ng kamera ang refleksyon, nagsimulang magbago ang kanyang mga mata sa salamin. Mula sa walang laman hanggang sa mga mata ni Daniel, ang kanyang namatay na kasama. Daniel, sa salamin, bumulong, umuulit ang etyo. Captain, huwag kang pumunta dyan. Tumalikod si Marcus, hinawakan ang kanyang baril. Humihingal siya, bumubuhos ang pawis sa kabila ng lamig. Isang mabilis na pagkislap ni Daniel sa kanyang uniforme na may bahid ng dugo, dilat ang mga mata, may mapang-asar na tingin sa kanyang mukha. Etyos umaalingaw sa pasilyo, sumisipol ang hangin sa mga siwang ng pinto, mga hiyawan mula sa malayong lugar. Akala ko naiwan ko si Daniel. Ngunit ang ilang mga pagkakamali hindi maibaon. Unang kakaibang fenomenon. Orasan, 11 oras yan. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumikislap, pagkatapos ay kumikislap muli na parang tibok ng puso. Mula sa dulong sulok ng pasilyo, nakita ni Marcus ang isang anino, matangkad, payat, mali ang hugis na dumaan sa salamin. Umiinit ang jammer sa baywang ni Marcus, kumikislap ang mga ilaw. Marcus. Hallucinations.
Ideya lang. Nakapunta ka na sa Kandahar. Nagawa mo. Nangisda siya sa kanyang backpack para sa isang itim na tela, at sa nanginginig na mga kamay ay tinakpan niya ito sa salamin. Ngunit bago niya magawa, mula sa kaibuturan ng salamin, isang anino ang biglang sumara, isang mukha na nakabaluktot sa duguan, mga mata ni Daniel na nakatingin sa kanya. Nadapa si Marcus sa likod, tumitibok ang puso. Utal-utal siya, hinila ang tela sa salamin. Bubulong-bulong sa pasilyo, parang may bumubulong sa likod mismo ng kanyang leeg. Sa Delta Siam, may hugis ang takot. At alam nito ang pangalan ko. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumiliwanag. Tinitignan muli ni Marcus ang mga security camera, mga larawan ng mga walang laman na lab, ngunit sa isang frame na makikita sa salamin, may silhouette na nakatayong hindi gumagalaw sa gitna ng silid. Hindi si Marcus. Hindi ito sinuman. Ito ay isang maling pag-iral. Captain, this time huwag kang tumalikod. Umupo si Marcus, nakatitig sa monitor, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. May mga pagkakamali akala mo makakalimutan mo. Hanggang sa sila ay dumating sa iyo at bumubulong sa iyong tainga sa dilim. Nakapan ang kamera sa walang laman na pasilyo. Sumipol ang hangin sa mga bita. Ang isang security camera ay kumikislap, ang screen ay static, ang imahe ay nasira na parang nakawarp. Ang takot ay maraming mukha. Pero mas masakit kapag nasa mukha ng taong pinakamamahal mo. Si Marcus ay tahimik na nag-flip sa isang lumang file. Nakatago sa likod ng kanyang mesa, ang pamagat ay malabo. Lasi negatibo 3056, ulat ng paglabag sa entity ng mirror. Lumalabas ang isang file image sa screen, mga larawan ng mga guard sa harap, baluktot na mga mukha, blankong mga mata, caption, patay, sanhi, rift exposure. 6 na pangalan. 6 na buhay. Lahat sila sabay upo sa kinaupuan ko. Inihayag ang SC negatibo 3056. Nag-zoom in ang kamera sa salamin sa dulo ng hallway. Sa salamin, dahan-dahang lumilitaw ang figura, isang malabo, baluktot na hugis. Ang balat nito ay mamantika. Ang katawan ay matangkad at payat na may sirang mga kasukasuan. Habang nakatalikod si Marcus, nananatiling nakatayo ang nilalang sa salamin, ngunit sinusundan siya ng mga mata nito. Binuksan ni Marcus ang dokumento, nanginginig ang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina, may lumabas na mga tala. SC negatibo 3056, interdimensional entity na naninirahan sa mga reflective surface. Pagpapakita, ginagaya ang mga pamilyar na tao, nire-reply ang pinakamasakit na alaala ng biktima. Layunin, nakakahawa sa isipan, nawalan ng pakiramdam sa sarili ang biktima. Countermeasure, matinding V-light nagpapahina sa katawan. Tumingala si Marcus, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon na may halong takot. Marcus, pabulong. Hindi mo lang pinatay ang kanilang mga katawan, pinatay mo ang kanilang mga kaluluwa. Mga palatandaan ng dekontaminasyon. Daniel, tumawag mula sa malayo. Captain, bakit mo ako iniwan? Kumuyom ang mukha ni Marcus, nakakuyom ang mga kamao. Sa salamin, kakaibang ngiti ang refleksyon ni Marcus, isang ngiti na wala sa totoong Marcus. Si Marcus ay tumatakbo sa pasilyo,
Ang mga ilaw ay kumikislap sa bawat hakbang na para bang binabaluktot ang katotohanan. Patuloy na nagbabago ang refleksyon sa salamin. Minsan ay si Daniel, minsan ay ang mga dati niyang kasamahan sa koponan, maging si Marcus mismo. Ngunit ang kanyang mukha ay baluktot, ang kanyang mga mata ay itim. Hindi na ako sigurado kung sino ako. Delta Siyam. Binubura ako nito. Scene. Plano ni Marcus na bitag ang SC negatibo 3056. Pumunta si Marcus sa engineering room, naghahanap ng mga high-powered UV lights at gumagalaw na salamin. Kinakalat niya ang mga ilaw ng ihi sa pasilyo patungo sa containment cell 3. Si Marcus ay nakasuot ng body armor, jamming equipment, ang mukha ay kasing lamig ng bakal. Ang isang kamay ay may hawak na flashlight, ang isa naman ay baril. Marcus bulungan sa sarili. Wala nang takbo. Wala nang nagtatago. Ang hunt sa mirror maze. Binion ni Marcus ang EV light, isang maliwanag na lilang ilaw ang bumaha sa steel corridor. Ang anino ng SC negatibo 3056 ay tumutugon, ito ay pumipikit, umatras, ang kanyang balat ay namumutla na parang nasusunog na plastik. Mabilis na gumagalaw si Marcus sa koridor, ang salamin ay sumasalamin sa kanya at sa mga imahe ng nilalang, magkakaugnay, malabo. Ang AC negatibo 3056 ay nagmamadali, dumaraan sa mga mapanindim na ibabaw, mula sa salamin sa bintana, mula sa mga metal na hawakan, mula sa makintab na ibabaw ng sahig. Mabigat na paghinga, bahagyang nanginginig ang kamera sa bawat paghinga ni Marcus. Hindi lamang nito hinuhuli ang iyong katawan, hinahabol nito ang iyong mga alaala, ang iyong mga kasalanan. The Death Confrontation. Sa pasilyo sa harap ng cell 3, naglalagay si Marcus ng malaking salamin sa tapat. Nakalagay ang mga UV lights sa magkabilang gilid. Lalong nakikita ang AC negatibo 3056. Ang ibabaw ng katawan nito ay mabaho tulad ng mainit na wax, ang mga mata nito ay dalawang black hole na humihigop sa liwanag. Ginagaya nito si Daniel, dahan-dahang naglalakad patungo kay Marcus. SC negatibo 3056, boses ni Daniel, pilipit na ngiti. Captain, pinatay mo ako. Si Marcus, bahagyang nanginginig ang mga kamay, ngunit ang mga mata ay kasing tigas ng bato, nagtaas ng baril. Hindi. Hindi ikaw si Daniel. Pinindot niya ang buton para i-activate ang EV light, pumutok ang purple light, sumisigaw ang SC negatibo 3056, pumipihit ang katawan nito, napupunit ang balat, tumataas ang usok. Si Marcus ay nagpaputok ng 3 putok sa salamin, ang salamin ay nabasag, ang mga shards ay lumilipad sa hangin, ang E-light ay tumama sa katawan ng SC negatibo 3056 dahilan upang ito ay lumiit. Bumabagal ang kamera. Ang SC negatibo 3056 ay sinipsip pabalik sa kawalan na naghiwa-hiwalay sa nakakasilaw na liwanag. Pagkatapos ng labanan, tahimik na ulit ang hallway maliban sa pagkaluskos ng fluorescent lights. Nakatayo si Marcus sa gitna ng basag na salamin, humihina ng malalim. Hindi ko kayang burahin ang nakaraan. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako biktima. Si Marcus ay umalis sa pasilyo, ang kanyang likod ay kumukupas sa madilim na liwanag.
Si Marcus, pawis na pawis, sumuray-suray patungo sa computer bank. Pinindot niya ang ilang key, kumikislap ang screen, lumilitaw ang isang serye ng mga security video na may babala. Confidential, Rift Transit Study. Mga log ng pagsusuri ng tao, Delta Shamti. Camera E, pumili ng video si Marcus. Bubukas ang imahe, isang black and white, blurry shot, isang batang gwardiya, si James A. Nakaupo sa isang lab, sa likod niya ay isang malaking, walang takip na salamin. Biglang kumukupas ang imahe, kumikislap ang salamin. Lumitaw ang isang madilim na figura, tahimik na nakakapit sa gwardiya. Si James ay sumisigaw, ang kanyang mga mata ay umiikot. Ang video ay nagtatapos sa isang kumaluskos na radyo. Mabilis na nagpan ang kamera sa mga susunod na video, 6 pang gwardiya, bawat isa ay patay sa kawalan ng pag-asa. Ang salamin ay sumasalamin sa nakakatakot na mga imahe. Hindi nila pinag-aaralan ang klima. Hindi sila nag-aaral ng armas. Nag-aaral sila kung paano linangin ang mga demonyo. Bumukas ang pinto ng conference room, pumasok si Marcus. Sa loob, Klein at Eve Voss, ang pinuno ng proyekto, ay kalmadong tumitingin sa isang datasheet. Marcus, boses na umuungol, puno ng galit. Ilan pa ba? Ilan pa ba ang dapat mamatay para matugunan ang uhaw mo sa kapangyarihan? Tumingala si Klein, hindi natitinag ang mga mata. Klein, malamig. Alam nila ang mga panganib nang pumirma sila sa kontrata. Ibinato ni Marcus ang dokumento na may mga larawan ng mga patay na gwardiya sa mesa. Marcus, sumisigaw. Inisip nila na ginagawa nila ang trabaho ng proteksyon, hindi pain para sa isang interdimensional na halimaw. Marahan na tinanggal ni AC Voss ang kanyang salamin, ang kanyang boses ay makinis na parang mechanical grease. Air Voss. Alam mo ba kung ano ang magagawa ng bagay na ito, Marcus? Isang perpektong mandirigma. Nang walang iniisip. Nang walang pagsisisi. Walang kaluluwa. Naikuyom ni Marcus ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga kamay. Marcus, nakakita ako ng mga halimaw sa larangan ng digmaan. Ngunit hindi pa ako nakakita ng mga taong napakasama. Unmasked ang conspiracy. Binuksan ni AC Voss ang malaking screen, mga graph, data, classified na impormasyon. Satellite footage ng Delta Sham-like experimental facility sa buong mundo. Air Voss. Isang link lang ang Delta Sham. Bumubuo kami ng bagong henerasyon, walang emosyong mga mandirigma, walang memorya ng mga asasin. Mukha ni Marcus, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang nagiging lamig mula sa galit. Mabilis na pagbabalik tanaw, mga larawan ng mga kasamahan ni Daniel na namamatay ng trahedya, at ngayon, ang mga pagkamatay sa Delta Sham. May mga laban na hindi mo mapanalunan. Pero may mga katotohanan din dapat mong ilantad. Si Marcus ang pumili. Klein, nakasandal sa kanyang upuan, flat ang boses. Pwede mo kaming samahan. Kailangan namin ng mga taong tulad mo na nawala ang lahat. Na nasanay na sa dilim. Ngumiti si AC Voss, tinutulak ang isang card patungo kay Marcus, isang lihim na code, isang logo ng lihim na organisasyon na may pangako, pera, kapangyarihan. Marcus, ang halaga para maging halimaw akong katulad mo. Pause, tahimik na kinuha ni Marcus ang card, dinurog ito sa kanyang kamay. Marcus, humingiti ng mahina, malamig ang mga mata. Ako ay isang marine. Ngayon ako ang dapat mong katakutan. Aalis sa Delta Sham. Si Marcus ay tahimik na umalis sa conference room, naiwan si Klein at Voss sa katahimikan. Ang durog na card ay gumulong sa malamig na sahig na bakal. Lumabas si Marcus sa Delta Sham Gate,
ang mahinang liwanag ng aurora na kumikinang sa abot tanaw. Ang kanyang mukha ay malamig, determinado, sa unang pagkakataon sa mga taon, walang kadiliman sa kanyang mga mata. Hindi ko nailigtas si Daniel. Hindi ko nailigtas ang mga nahulog kong kasama. Pero I swear hindi ko hahayaang may mamatay sa dilim. Ang silweta ni Marcus ay lumiliit laban sa malamig na kalangitan ng Alaska. Ang aurora ay nagliliyab na parang marupok na apoy ng pag-asa. Ang mukha ni Marcus, madilim ang kanyang mga mata, masikip ang kanyang bibig, nakatayo muli sa tapat ni Clean at Evie Voss. Clean, so ano ang desisyon mo? Hindi kaagad nakasagot si Marcus. Isang mahabang kumpas, tanging ang inday ng hangin na umihip sa mga manyebe. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Clean, ang kanyang titig ay kasing lamig ng kutsilyo. Magtatrabaho ako para sa'yo. Nagpalitan ng tingin si Clean at Evie Voss, nakahinga. Marcus, malamig ang boses, idinagdag. Ngunit sa aking mga tuntunin. Napahinto si Clean, nakapikit. Marcus, bawat salita firm. $15,000 kada linggo. Isang liblib na lodge sa Fairbanks, walang nakakaabala. Sandatang pangmilitar, malakas na BI, susunod na henerasyong kagamitan sa jamming. At kumpletong pagpapasya kapag nakikitungo sa mga entity. Tumango si AC Voss nang walang pag-aalinlangan. Nag-aatubili si Clean na naglabas ng isa pang card, isang mas mataas na antas ng badge, malamig na metal. Alam hindi. Hindi ako sumuko. Nagpalit lang ako ng side. Bagong tahanan ni Marcus. Isang modernong lodge na gawa sa kahoy na makikita sa gitna ng pine forest na nababalutan ng niebe. Ang espasyo ay tahimik, malungkot. Itinulak ni Marcus ang pinto upang buksan. Sa loob, minimalist, walang kalat na kasangkapan, ngunit ang pinakapansin-pansing tampok ay ang malaking salamin na nakabit sa dingding sa ibabaw ng fireplace. Ibinaba ni Marcus ang kanyang backpack, hinubad ang kanyang jacket. Nakatayo pa rin siya sa harap ng salamin, sa unang pagkakataon sa mga taon, nakaharap sa kanyang sarili. Ang salamin ay sumasalamin sa isang mas matandang Marcus, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nanginginig o hindi sigurado. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan ko ang aking pagmuni-muni. Dahil sa takot na makita ko ang mga taong naiwan ko. Walang multo si Daniel. Si Marcus lang ang nanatili, kalmado, panay ang mga mata, at isang malabong ngiti, may halong katahimikan at determinasyon. Pero ngun, pagtingin does not sa salamin. Sarili ko lang nakikita ko. Yumuko si Marcus para kunin ang boat ng whiskey, nagbuhos ng baso. Umupo siya sa isang upuan sa harap ng fireplace. Ang dilaw na liwanag ng apoy ay sumasalamin sa kanyang tanned face. Sa labas ng snowy forest, aurora borealis ay kumikislap sa kalangitan. Tunog ang isang kaluskos na radio wave mula sa sulok ng silid. Si Marcus ay hindi lumingon, umiti lamang ng buong puso. Radyo tunog mahina. Delta 14 na. Kailangan ng agarang tulong entity na wala sa kontrol. Kinuha ni Marcus ang baso ng whiskey, idiniin ito sa hangin bilang isang tahimik na pangako. Tumayo siya, isinuot ang kanyang makapal na Amerikana, kinuha ang kanyang backpack, ang baril at device ay maayos na nakalagay sa loob. Lumabas si Marcus sa pintuan ng lodge,
papunta sa kadiliman ng Pine Forest. Mayroon pang mga labanan na naghihintay para sa akin doon. At sa pagkakataong ito, hindi na ako tumatakbo. Lumiliit ang likod ni Marcus sa walang katapusang puting nyebe, kumikinang aurora na parang tahimik na sayaw ng kapalaran.